ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan, Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Yes, mga igala, may adlaw ka na itong tanan. Welcome dito sa itong panangkupan sa itong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Kauban niyo Armando Finiquito, mga igala. Yes, mga igala na. Kamusta mo tanan diha, mga igala, no? Kamusta yung hapon? Lagi ulan na ba mo diha, no? Well, wa pa man yung tingulian kayo na. Ang mga estudyante, tingulian na. No, aling orasa, mga igala, no? But anyways, mga igala, no? Traffic na ang Davao karon, mga igala. Ngayata mo kumpiyansa karon, no? Samot pag inisunod si Mana, mga igala. No, mo traffic na may gala kay ting dawat na sa mga bono sa mga empleyado sa gobyerno, mga igala, no? O kung ting dawat na mga igala ang ubang mga lugar, mga igala, no, empleyado sa gobyerno sa ubang lugar, mga igala, no, gawas Davao region, mga igala. O atong expect na mo laag gina din ni karong sunod weekend, mga igala, no? O manlaag gina, mga igala, no? Of course, bagong bonus, di ba? Big traffic na kay karong mga panahon na mga igala, no? Traffic hasan trapika ganoon tatan trapika, no? O kumpiyansa kay ko kay usay mo biyahe ko ba dugay kay makay traffic karon. Sus pagkuha na mo nako. Diya palang daan sa may balusong, mga igala, taas akin tadigis daw palusong sa tahimik palang daan, no? Hasan ang trapika. Ay ko tama di ay hapit naman ng December di ay ansa man di ka mando. Anyways, mga igala, no, una ta mo ginasonahan, mga igala, to isgutan, no, ato na nang hapitan, mga igala, no, ang accomplishments sa tuang kuan, mga igala, no, sa tuang Davao City Police Office o ingon man tibo Police Regional Office 11, mga igala, no, sa ilang pagkamaabtikon, mga igala, na itong adlaw kalag-kalag, mga igala, no. Kuan siya, tawagan ni katong adlaw, mga igala, no, agawa sa pagbantay sa tuang mga sementeryo. That time daghan pud ang nadakpan nga mga most wanted persons, mga wanted persons, no, nga nagatago-tago nga moduaw sa sementeryo. Kasagaran nga madakpan, mga igala, sa sementeryo. Oh, so alam na kayo mo, no? So
O mo na nga diligid mo magpa-kuan ng mga wanted diha mga higala no, mga fugitive from justice mga higala. No, okay. Mabantayan gid mo sa atong kapulisan mga higala. So anyways mga higala, di na ko magyawog daghan mga higala kay ato payaw-yaw no. Ang ato ang mga tigpamaba mga higala no, una diha mga higala ang ato ang tigpamaba sa ato ang Davao City Police Office mga higala na si Captain Hazel Caballero mga higala o ang ato ang tigpamaba po sa Police Regional Office 11 na si Major Catherine Delaray mga higala. Paminawon nato. Daghan kay mga most wanted persons na nadakpan natong undas, ma'am. Pila ba to tanan inyo nadakpan, ma'am, no? During atong undas. Yes sir, nabantayan gyud ninyo sir nga paspas ang ato ang dakop sa mga tao nga nay mga warrant of arrest. Kay instruction na sa ato ang city director sir nga paspasan ang kaning mga naay mga warrant of arrest kay nana sir possibility nga mang biktima sila sir during undas. So nakita ninyo nga daghan ang ato ang na-arrest during undas. Siguro sir, during undas siguro 40? If I'm not mistaken sir, 40? no? 40? Ako pang i-double check. Sir. Pero kana nga mga adlaw yun sir, kay instruction sa atong city director sa mga station commanders nga paspasan para dili sila makapangbiktima pa during undas. Si Ma'am Kat, sa abot sa region. Muad na lang ko sa whole Davao region during undas which is October 29 up to November 4, 2025 sa anti-illegal drugs natay 55 ka accomplishment, sa illegal gambling 17, and then katong gipangutanan ni wanted persons dili lang si Davao City ang nibanat sir no, 91 ang ato ang na-arrest na wanted persons ana lang na period, apil na si Davao City, and then for loose firearms 44. So 37 so sa 91, 37 ang sa DCPO. So bisag undas, daghantang mga na-deploy dito sa mga sementeryo, nagpabili ng ato ang kanang law enforcement operations. Mo nang dako gyapon ato ang accomplishments. In fact, nay mga nadakpan diha sa mga sementeryo. So karon ma'am sa intensified gyapon still intensified yes, mas dili, pakusgan pa gyud. Paskusgan gyapon nato na siya no kay we want to get rid sa mga kriminal sa Davao region. So mo to mga higala no, ang pahayag no sa tondo ka mga tigpamaba sa tong PRO 11 og sa tuang Davao City Police Office mga higala no. So grabe gid lang ko no, ginagukod gid nila ng mga fugitive from justice no, pero naipasingit din himam sa comments sa mo ang sa amo ang chat group unta po daw si Saldico magukod po daw. Pero ay tama po, di man po pamampoy kaso po si Congressman Saldico po good no. So kira wala pa man po check kaso, wala pa may gi-file na kaso, puro lang na allegation pa sa klase. Wala na kaso di gukdon gid na no, gukdon gid na siya mga higala no. Basta magukod yun na siya. Bantay lang mo. Bantay ra ka Saldico, magukod ka. Joke lang. Anyways, may gala pong adlaw no, nagpahiga kayo no sa pag-inspection may gala na ato ang Independent Commission for Infrastructure may gala kun ICI no, kauban Department of Public Works and Highways just Davao City mga gala no. Regarding sa katong nahitabo nga kanang project da sa may Sharing Hills may galas likod good kanang makatubang ka dire kanang gikan kas diversion no, sa may Matina Pangi area mga igala or makatubang sa may Matina Pangi no, kanang ginatawag nila nga rock netting no, kaya para dili makuano tungod sa kaning rock debris mga igala no. Actually nahitabo na 2017 pero hindi mo tang ginarak net nila na mga igala no, ibutangan lang ng mga net mga igala para mupugong no, upugong mga igala samtang ginatamnan og kahoy. Pero naman doon sila na kuan daw irregularity ana mga igala no. So mo na ang gibuhat no, giadtuan pud na tong kuan katong sa itaw kana basta may kanang sa grabahan katong dike nga nahugno no, ilang giyatuan gi-inspection nila pero sa man nato may gala na gusto man to na kuno nung gusto man ta ayuhon sa ayuhon sa kontraktor di bang pasudlon
Hindi man nila pa okay. Gusto man pabayaron. Karon may unang sala sa kontraktor. Anyways, mga igala, ato maminahon mga igala, no? Ang interview, no? Kagahapon mga igala, no? Sa ICI mga igala, DPWH, no? Una na dira mga igala, ato ang paminahon mga igala, no? Ang pahayag, no? O ang interview, no? Mitubag ani mga igala, una dira si ICI Special Advisor mga igala, no? Retired Chief PNP mga igala na si Rodolfo Azurin mga igala, og ang Undersecretary sa DPWH mga igala na si Undersecretary Arthur Bisnar mga igala. Paminaw na to. This is part of the turnover ng mga inumpisa niya ng mga infrastructure na imbestigahan. So pinakita niya sa akin kung ano yung mga possible na mga defects, possible na mga standard ng mga materials na supposedly na ginagamit nang ayon sa specification na nasa kontrata ng DPWH na pinirmahan ng mga contractors. So far naka-inspect na kami ng project sa rock netting at saka dito nga sa flood control dito sa area na to. And nakita natin nga na in less than 2 years medyo nasira kaagad dito yung nagkakaagad ng erosion. So I think we have to review yung kontrata para sagan ma-determine kung anong pwede nating gagawin na sanction dun sa mga contractors as well as yung mga supposedly na nag-implement ng project. Sir, sa observation niyo po, yung projects ba sa na-inspect niyo kanina substandard or ano po ba? It has to go to a series of tests pa kasi kaya nga tayo kumuha ng mga materials para nga sa ganon ma-determine ng quality control kung yung mga ginamit na materials ay pasok sa specification. Considering na in less than 2 years may sira na po itong flood control, can we say that ito is substandard? Hindi natin masabi categorically yan, no? Because supposed to be merong merong specific na time frame na at least siguro mga 5 years. So dahil nga sa nasira, so tingnan natin kung ano yung cause ng pagkasira. It has something to do with the materials na ginamit or hindi tama yung mga timpla ng semento. So makikita lahat yan sa test na ikakandak ng DPWH. Is this part of the 31 projects na questionable sa Davao Region? I think so dahil nga as of now ang inimbestigahan natin is the 421 na flood control projects na tinurn over sa amin ng DPWH, of which ini-inspect natin isa-isa yung mga projects na to para nasa ganon magkaroon tayo ng parang conclusion and then we determine ano ba appropriate na gagawin aside sa filing ng mga charges sa mga implementers as well as dun sa mga nag-inspect at nagbayad ng mga projects. Sir, sa 431, ilan lang sa Davao? Ang Davao City. 31 ang sa region, pero ilan doon ang sa Davao City? Hindi namin ma-determine na specific kung but yun nga. I think ang nasa Davao is 51 yata lang. Sir, do we have specific instruction to focus on Davao? Wala naman kasi nationwide nga yung yung 421 na turn over sa amin ng DPWH. Nationwide ito. Kaya nga ang focus natin actually is sa Central Luzon kaya lang ang sinasabi nga ng iba is bakit ba kayo nagpo-focus sa Bulacan? That's why makita nyo ngayon meron kaming mga teams na diniploy sa iba't ibang area
So nagkataon lang na kami ang na-deploy dito sa Davao. Sir, comment lang po ninyo na sinasabi nila na bakit dito sa Davao nag-investigate na sa Cebu po yung baha? Ang Cebu is as of now ongoing ang rescue operation doon. So it will also come yung sa Visayas, specifically sa Cebu. As of now is parang wrong timing naman kung ngayon tayo pupunta ron but definitely may mga team na nakatoka doon to include Region 8, Region 2, Region 1, of course yung 4B and 4A and 5. Aside Davao City, sa ibang lugar ng Davao Region may pupunta pa kayo? Sa Davao Occidental ba? Occidental. Galing po si Secretary Vince Dizon sa Davao Occidental. Pero meron pong instruction si Presidente na pumunta ng Cebu at asikasuhin yung nangyaring baha at kalamidad sa Cebu. Sir, status of urgency po with regards to this investigation. Gaano po ba natin pinapabilis yung investigasyon at tanakay? As much as possible gusto natin maging mabilis. Kung mapansin ninyo, during the past weeks, sinabi nga ng chairman namin, si Chairman Andy Reyes, na we are barely 50 days in office. We are still organizing. We are still waiting for our budget, but as of now, we already started working, and we have been tapping different agencies. Ang laki ng tulong na binibigyan na cooperation ng DPWH. So sila lagi ang katuwang natin sa pag-imbestiga na to, and then we also tap the PNP, the AFP, and the National Bureau of Investigation, as well as the different agencies that have something to do with the ongoing investigation ng mga infra projects for the past 10 years. Sir, by the end of the year, may mananagot na po ba? O may makukulong na po ba daw? Kung mapansin ninyo, the ICI had been filing or submitting referrals sa Ombudsman. So, on the part of the ICI, as soon as we finish yung pag-review ng mga referrals, ng mga case build-up na ginagawa ng mga different units, idinadala namin kaagad sa Ombudsman. So, they are now assessing kung ano yung status ng case. Pag nakita nila na may probable cause, then they will elevate that to the Sandikan Bayan. Sir, para sa patas din na investigation, sir, not in Davao lang din. Are we expecting also, or ICI will be going also to Ilocos and other areas po ng Philippines? Definitely. Have you received any complaint also, sir, from there? Yes. Specific projects, sir? Mga flood control din. Kasi kung mapapansin ninyo, ang focus natin during the past weeks na sinabi nga namin is on the flood control. But of course, we cannot also prevent other citizens from submitting mga ibang mga projects na they deem na dapat maimbestigahan din. So, although we want to focus sa flood control para nang sa ganun is matapos agad yan, so we have to also try to entertain yung mga ibang mga projects pertaining sa mga infrastructures. Sir, may post po si Governor Pam regarding po dun sa pagbaha. Hinahanap niyo po kung nasaan na po yung 26 billion peso na flood control project ng Cebu. On the part po sa DPWH, ano po yung magiging hakbang upang masagot itong tanong ng gobernador? Nandun po si Secretary ngayon, and sigurado po ako na yung katanungan po ni Governor ay akmang nasasagot po ni Secretary. Ganun pa man, gusto ko pong i-emphasize na ang DPWH sa pamumuno ni Secretary Vince Dizon ay patuloy na tutulong at susuporta sa investigasyon na ginagawa ng ICI. Ang problema po ay hindi lang sa isang lugar, pero nationwide ang problema. Gaya po nito, meron po tayong nasirang project po dito
Ang nasabi po ni Secretary ay dahil meron ng aksidente dito sa makeshift wooden bridge na to, ay pagawan through DE or yung regional director natin ng isang mas permanent steel pedestrian bridge. So, yan po i-aatas natin kay RD or kay district. Yung sa diversion, sir, anong meron doon, sir? Sa diversion road kanina, ano yung na-check natin doon? Yung mga sites, sir, yung inspection ninyo? Yung diversion kasi, that's related kasi doon sa rock netting, mapapansin nyo kanina, nag-inspect tayo doon sa rock netting. And then part kasi ng kontrata doon is parang merong kalakip na widening ng kalsada. May na-receive kayo na complaint, sir, with that? Dun sa ICI? That's why you inspected it today? Yes. So walang widening na nakita doon roadway? May tinuturo yung district engineer nga na widening on both sides of the road. Kaya sinasabi niya kanina na wala ng sidewalk, so it's part of the road widening kasi nga two-way yon. So parang nagkakaroon yata ng madalas aksidente ron. Kaya they intended to widen yung kalsada. Thank you po. So, mga ito mga higala, ang pahayag ni ICI Special Advisor mga higala, retired PNP Chief Rodolfo Azurin Jr. mga higala, o ni DPWH Undersecretary Arthur Bisnor mga higala. So, kamo na mag-judge, lisod po kayo, ako po mga tag-komentaryo po, kamo may na-issue. Kamo mga higala, balik kita man lang sa mga importante pa, inumdum niya ito si Bianan. Yes, mga higala, balik kita dito sa Tuparagoban sa itong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Kauban ninyo Armando Fenequito mga higala. Yes, mga higala, kumusta itong kwanda na, kumusta itong merienda, merienda na mo, sana all unta, kanra, okay rin yung merienda, papang share pod mo. Pag-share pod mo kung sa inyong merienda dara mag Tom Jones man. So may gala karong karong November na hindi may gala na public sir atong mo itong isgutan karong November 9 may gali paygayon ang Philippine National Police Academy entrance examination mga gala actually diri sa Davao Region duha ta ka area mga gala. Una di may gala ang University of Mindanao Matina Campus mga igalaw, ikaduha ang Davao Oriental State University sa Mati City, Davao Oriental. Davao Oriental gani, di ba? So dito mga igalaw, mo cater sila og walk-in, mo cater sila og walk-in sa mga interesado inyong i-search nila sa inyong silang page mga igalaw Philippine National Police Academy ato ang i-walk through nato na mga igalaw Philippine National Police Academy PNPA PNPA. Mo na tong kanon. Mo ni 85,000 followers. So mga kababayan, panahon pa may ni sa to PNPA entrance examination. Nana diha mga higala i-search niyo na sa i-search niyo sa i-search niyo na sa Facebook mga higala, makita ninyo ang requirements mga higala sa exam, So, asa may mo ba ni? May mo. Basta i-search na ninyo mga higala, makita ninyo ang makita ninyo ang application mga higala. So, na din na mga higala sa pa ba nga post? Na din na mga higala born core requirements mga higala basta makapasa na mo sa qualifications pwede mo magdala og clear scan copy sa inyong birth certificate, photos passport size or 2x2 ID picture with name tag, verified email address, active profile link og applicants dapat mo applicants
must personally complete and submit their online, online, baska di wala online mas magdala daw mo anin, no? So anyways, may gala, ato ang paminawan ng mga igala, no, ang ubang mga kadete, no, para mag dami sa inyo, ha, nga mo exam mo, no, maybe this is your chance, no, char, wala gid. Maybe this is your chance, mga igala, nga makaserbisyo sa ato ang nasod, mga igala, no, isip parte sa ato ang Philippine National Police, no. So anyways, mga igala, ito paminawan ng mga kadete gikan sa Philippine National Police Academy. Katitipan, Davao City. So karon sa mga kabataan na gusto mag-apply in PNPA, gini-encourage na mo na sa wala pa naka-process online, pwede pa mo mag-apply sa my Davao City Police Office this coming November 8 from 9 a.m. to 3 p.m. So, hindi nga na mo ito mga requirements ka kanina, karon gin-encourage na mo, kahantod na pa'y time. Kasi, basig God's will ni, or plano ni sa ginawa sa inyo, ha, naramid rin para tabangan tabo sa pag-process. Good morning, Sir, ma'am. Wow, thank you. And, pa-isa-isa ho nato niya sila. Good morning, sir. Good morning, ma'am. I'm Cadet Second Class Zenobia Errol Von Pelayo from Barangay Mintal, Davao City. Ang message na ako para sa mga kabatanunan na gusto mo sulod sa PNPA is take the road less traveled youth. Ang ano na ko is gwapo kaya ang opportunity once makasulod ka sa PNPA. And para sa katong mga kapila na nag-take sa PNPA at na wala pa na na wala sila nakapasar is pag-take lang mo as long as you are within the age limit of 18 years old to 22 years old. Wala man ta kabalo na basin day karon na examination is mo na siya on time. This is your time na makasulod ka sa PNPA. So mo lang to sila. Okay, so nagplano gid mo magsulod mo og PNPA police. Yes, ma'am. Ako ma'am, personally dili ko yung para sa na first taker, first take pasar dayon. So ako sa second take pa ko nakaano ma'am. Bale, ang ano lang dyan is na pag once na mga andoy mo taas dyan, always remember na big dreams requires huge risk din, ma'am. Wow, okay. So second taker day ka. Di ba, kanang kuan yun, kanang perseverance o kanang determination na maging police. Yes, ma'am. Okay. So fourth year ka rin, graduating? No, ma'am. Third year, ma'am. Third year, okay. And the other one, the other cadet? Good morning, ma'am. Good morning, sir. I'm Cadet Second Class Camilo from Caraga, Davao Oriental. So, ang message na ako sa mga kabataan una na para na ako is be one of us, be a PNPA cadet. Because ito yung magiging opportunity natin to serve our country and to make our parents proud. Ano din ba, yung pagpasok niyo sa academy is meron na din kayong sweldo? Ganun yun, no? Yes, ma'am. Meron kaming mga allowances. Kano di allowance? Not less than 38,000. Wow! Oh my gosh! Ganun? 13? Pala, same lang din sa military, di ba? PNA, ma'am. Mamang yun sa birthday ni Ma'am Caballero. Ayun na naiyaha kay, dako na double, triple na naiyaha sa deka. Kadete pala na sila. Ayun, kay penalty mo na. Okay. Sige, ano yan? Good morning, sir, ma'am. The cadet is Cadet Third Class Rubito from Davao City. Ang message na po na ako sa mga cadet aspirants is, especially for those qualified na, I encourage you to be one of us. Join the Long Maroon Line, as they call it. And, yun po, live outside your comfort zone. Siguro, we think na relax diri sa gawas and nata sa atong comfort zone. I encourage everyone to leave your comfort zone and experience this once-in-a-lifetime opportunity na maabot sa ato. I encourage you to join us and try new things. Don't think of the hardships along the way na ma-face niyo pag musulod ka sa academy. Kundi cherish it and learn from it. Experience it and kato, because everything that we learn inside the academy is ma-apply natin in our daily lives and when we go outside.
Okay, so malay din mo mama, pulihan na mo sila na maging spokes, di ba? Future mga spokesperson na din sila. And then naku kailan chance mahimong 1-star, 2-star, 3-star, and 4-star generals. Yes. Oo, bata pa. Okay, si Madam, si Cadet Salilama. Good morning, sir, ma'am. The cadet is Cadet 3rd class, Salilama Denise Alexandrin from Talama, Davao City. So, akong message ng mga aspiring cadets kay ang pagsulod sa PNPA kay kanang medyo din mo na gusto dyan yung sulod kay kanang gusto dyan ka mag-serve sa country and ang training sa sulod kay makatuon dyan kag tarong na proper knowledge na unsaan mo pagtabang sa mga tao diri sa atong country and motto. So, kung kaya na ako, kaya na mo, kaya pa din niyo. Morning, sir. Okay, ano ba yung tagline motto ng PNPA? To learn today, to lead tomorrow, ma'am. To learn today, to lead tomorrow. Yes, ma'am. Okay. Tanong gusto rin. Kasi yung meaning ng CCPNP, mura mag-CPPNPA ba? Klaro na to. Kung saan CCPNP, klaro na to. Ang meaning sa CCPNP, sir, is Cadet Corps Philippine National Police, sir. Lagi ko. Paso sa ako. Okay, so ano yung so far experience ng ating mga cadet? While andyan kayo sa academy. Ano yung mga experiences no? Can you share po sa mga, especially katong mga aspiring police? To give a guess of it, ang sa sunod sa academy is iba yun siya compared to normal na college life, na university life. Since sa PNP is ginasabay ang pagkuha og 4-year degree course, which is ang Bachelor of Science in Public Safety, and at the same time you are ginasabay ang police training. So ang gid sa sunod is lisod yun siya. Since sa pag time management pa lang, kung saan mo pagsabay sa wala uyab-uyab, sir. Kasi bawal dito, sir. Bawal? So, pwede ba yung mapigilan po? So, hindi patay ka na. Graduate na, okay na. Asan sila? So sa sulod is like I said, lisod yun ang kinabuhi sa kadete, but worth it naman. Ang maingon lang nako is ayun yung hunahuna ang kalisod na maranasan niyo sa sulod, and always remember na ang PNPA wala siya nagkuha og civilian para may mga kadete. They are molding cadets to become leaders of the Philippines, of the country. So dapat lang na yung training is lisod yun siya, and dapat na mamold yun ang isa ka kadete to become worthy of serving the Filipino people. So one of the memorable experience that I have as being a cadet is during summer training po. Kasi naiiba talaga siya sa ibang universities and colleges kasi may summer training kami which we have specialized courses like BISOC, WASAR na hindi yan na applicable sa ibang university. So pag-graduate na kami, may credentials, may foundation na kami, and to be holistically competent officers. Wow, that's good. And si Soral Bito, your experience also. Sorabito. As for my experience inside the academy, sir, ma'am, dili na mag-sugarcoat, ma'am. Lisod jud siya. It is rigid, it is hard, and very challenging. But I believe it's what makes cadetship valuable, ma'am. It's what makes cadetship memorable, and i-cherish din siya pag-awas niyo sa academy. When you're inside, you experience very, very difficult challenges in which you have to overcome and you face by yourself. Pero it's what makes your cadetship, it's what makes your life in the academy memorable, and madala jud nimo ang mga learnings nimo sa gawas and ma-apply nimo sa pag-interact nimo sa ibang tao. Good morning, sir. I see the potential of Sir Bito, Ma'am Kat, para siyang maging chief. So future na spokes, di ba? Wow. Pinangarap mo maging Brigadier General Fajardo? Kilala mo si Fajardo?
Wow. Si Jean Fajardo. Si Miss Alila ma, ano din yung experience mo? Good morning, ma'am. So, ako experience siya sa sulod, especially as female. Ang training sa sulod, ma'am, same lang na sa male o female. Wala na kalahian. Sa'yo ka mga bugtaw. Sa'yo po na sila, ma'am, ang training, mga offers exercises, same lang sa male and female. Dili man nato i-deny na mas kusgandod ang mali. Pero kami mga females, ma'am, dili po din patalo, ma'am. Dapat kabulo po mi kung sakay sa mali kaya po na, ma'am. And that what makes, di mo na tinataas ko bang ko na female. Pero kami mga female, ma'am, as much as possible, we try to be equal with males inside the academy kasi isa lang rin naman yung natututunan namin at isa lang rin yung may impart namin sa labas once we graduate in the academy. So mga kaigalan no, ang ato ang mga kadete gikan sa Philippine National Police Academy mga igalan no. So mga igalan no, nindot bitaw kay kung makasul kag PNPA mga igalan no. O while nag-eskwela ka, na kay sweldo nga madawat mga igalan, tawag na allowance, no? Pero sweldo na sa mga minimum wage, mga katong mga ordinaryong mga mamumuo mga igala. Tapos, isa pa na mga igala, no? One again. Isa pa na mga igala, no? Lahi-lahi ito mga storya nila, mga experience nila gipang share sa mga igala, no? So, isa pa na mga igala, no, aside sa kanang zweldado na sila mga igala, no? Dagdakuha sila chance mga igala, no, nakagit sila trabaho gid mga igala, no? So, isa pa na mga igala, pag senior high school graduate ka, pwede ka, basta pasok ka pa sa age limit mga igala, no? Pila ba age limit mga igala gani? To ang na. Sa mukha ni mga chismoso dito sa messenger PNPA entrance exam. Doon ni mga igala, ang age requirement nila mga igala kay at least para sa 2025 at least senior high school ka, admission sa May 2026 mga igala, at least 28 years old, no, 18 to 28 years old, pwede pa ka makasulod. Wow! No? Di ba? 4 years man mo ni humanon mga igala. No? Basta dili pa ka 27 pa ka, pwede pa ka. No? Musulod sa Philippine National Police Academy. So, what are you waiting, Shed? What are you waiting for? What are you waiting for? No, love me like you do. Charing. Anyways, may galawa na tayo iigong oras ang alas sa Libok Persa sa DXRP Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Davao may gala. Ako'y nakaban Armando Fenegito. Alang sa tambakan sa Radyo Pilipinas, hangtod sa lunaw sa daghang salamat o may adlaw kanatong tanan.